Pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about armor of God, shield of faith, and our scripture is all about Ephesians chapter 6 verse 16. NIV version, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. ASND version, hawakan nyo ang pananampalataya bilang kalasag para mapatay nyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito is tungkol siya sa paggamit ng shield of faith bilang isang mahalagang bahagi ng armor of God. So, ang kalasag na ito ay nagsisimbolo ng pananampalataya na nagtatanggol laban sa mga flaming arrows o tukso, panlilinlang at mga pagsubok mula kay Satanas. So, ang shield of faith ay nagpapatatag ng ating tiwala sa Diyos upang mapaglabanan ang mga espiritual na pag-aatake. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is, Christians are both offensive and defensive. So, bilang mga Kristyano, tinatawag tayo hindi lamang upang ipagtanggol ang ating pananampalataya, kundi upang magpatuloy sa laban. Dapat tayo ay sumusulong sa laban sa mga gawa ng kaaway. So, yung shield of faith ay hindi lamang ginagamit para harangan ang mga pag-atake ni Satanas, kundi nagbibigay lakas ito para makapagpatuloy tayo sa misyon ng Diyos. So, mahalaga na nababalanse natin mahalaga ang balancing ito dahil ang pagiging handa sa pagtatanggol at pagiging aktibo sa pagsulong. So, second is Satan's flaming arrows include deception. So, yung mga flaming arrows ni Satanas ay madalas na anyo ng panlilinlang, mga kasinungalingan at maling akukasyon. So, ang kalasag ng pananampalataya ay nagpaprotekta sa atin mula sa mga ito. So, pinapawi ng anumang pagsusumikap ni Satanas na sirain ang ating relasyon sa Diyos o guloy ng ating landas sa katotohanan. So, ang kalasag na ito ay mahalaga sa paglaban sa espiritual na kalaban, lalo na sa aspeto ng pagpapanggap at maling turo. So, last teaching is the shield of faith is complete trust in God. So, yung shield of faith ay nangangahulugan na lubos na pagtitiwala natin sa Diyos. So, sa bawat laban o pagsubok, ang kalasag ng pananampalataya ay ating pagtatanggol sa mga pag-atake ng kaaway. So, kapag tayo ay may ganap na tiwala sa Diyos, ang anumang kasinungalingan o tukso ni Satanas ay nawawala ng kapangyarihan sa atin. So, ipinapakita nito ang pananampalataya natin ay hindi lamang batay sa emosyon o sitwasyon, kundi sa katapatan at kapangyarihan ng mahal nating Diyos. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is be both offensive and defensive. So, sa spiritual kasi na digmaan, kinakailangan tayo ay parehong handa sa pagtatanggol at pagtutulak sa laban. So, hindi sapat na ipagtanggol lamang natin ang ating sarili mula sa mga pag-atake ng kaaway. Dapat din tayong aktibong nag-advance sa ating misyon bilang mga Kristyano. So, ang ating pananampalataya ay nagbibigay lakas upang hindi lamang maipagtanggol ang sarili, kundi upang ipagpatuloy ang plano ng Diyos sa ating buhay. So, second is fight deception of faith. So, isang malakas na sandata ng kaaway ang panlilinlang. So, dapat madalas niyang ginagamit ito upang guluhin ang ating pananampalataya. So, dapat tayong mga anak ng Diyos is dapat maging mapanuri tayo sa mga turo at ideya or ideas na naririnig natin at tiyakin ng mga ito ay sinusunod or alinsunod sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, ang kalasag ng pananampalataya ay nagbabantay sa ating mga isipan laban sa maling pananaw at maling turo. Kaya dapat tayong magpatuloy sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, last application is practice trusting God completely. So, yung pagtitiwala sa Diyos ay isang disiplina na dapat nating isabuhay araw-araw. So, kapag dumating ang mga pagsubok o tukso, ang ating kalasag ng pananampalataya ay ang ating proteksyon. So, dapat nating sanayan ang ating sarili na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng pagkakataon, sapagkat siya ang ating tanging sandingan
or sandigan laban sa mga atake ng kaaway. So, ang malalim na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ang susi upang malagpasan natin ang anumang espiritual na laban. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion is all about what is the role of the shield of faith in our Christian life. So, ang kalasag kasi ng pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating spiritual na buhay sapagkat ito yung nagsisilbing proteksyon natin laban sa mga atake ni Satanas. So, ang pananampalataya ay hindi lamang isang konsepto kundi isang aktibong paniniwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang ating mga pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ang shield of faith ay tumutulong sa atin na mapaglabanan ang tukso, mga kasinungalingan at mga pagkukulang sa ating landas. So, bilang Kristyano, mahalaga na patuloy tayong magpalago ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, panalangin at pakikisama sa kapwa mananampalataya. So, kapag tayo kasi ay nagtitiwala ng lubos sa Diyos, tayo ay napapalibutan ng kanyang proteksyon at ang anumang pagsubok o tukso ay hindi magtatagumpay. Kaya ito rin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso sapagkat alam natin na sa bawat laban, ang Diyos ang kasama natin. So, yung kalasag, dagdag ko lang, ang kalasag din ng pananampalataya, hindi lamang pansariling proteksyon, katulad ng sinabi ko sa teaching and application, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng kakayang tulungan ng iba. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maaaring tayong maging ilaw sa iba na na nagpapakita ng halimbawa ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay at pagsubok ng iba.